kasi nabanggit din kanina yung Coach Stronger, no? Yes, yung Agodo masakit, pero damage build na siya eh. Hindi na siya taga-soak, hindi na siya makunat on its own. Yeah. Grabe, no? Yung pagtagos ng mga G from Blacklist, yung pinaka-goal nila dito. As you have Mai Shiranui, you have the Charlotte diving, at syempre si Kuya Jazz. Once na malanda man yung think inside the box, it will be a different story. Well, speaking of different story, mukhang okay nga lang naging pick dito ni Miggy ang Guan, yung isa sa mga favorite Clash Lane heroes sa PKL no regular season. Yung pang-abot sa likod na hindi ka prepared sumagot kung hindi pa enough yung item at damage mo dito to counter it out. Yeah, and doon mo rin nakikita, no, dahil pinili yung Mai Shiranui, checkmark ka agad. Pwede tayo mag-Guanyu dahil hindi sila makapag-Zia. Pwede Yes. tayong pwede tayo mag-early dahil hindi na sila makapag-Chow-Chow. Pwede na tayong mag-Milady dahil hindi na sa mga pag-Hino or Agudo. So alam mo yun, ang dami nilang nakuha from that checklist na nag-open yung ganitong klaseng lineup sa Boom Esports. Kaya talagang very vital yung red side. Kasi Yeah. ikaw yung isasagot nung unang lason na nilalapag nung kalaban mo. Which is yung Mai Shiranui, binigay nga first pick, tapos bigla nasagot na agad yun ng Boom. Pero moving forward, look at that. Mainit ang mid lane, pero wala naman sila makukuhang kill. Kahit ako pabor ako sa red side pick, no? Sabi Oo. nga ni Coach Stronger kanina, automatic duo, pwede mo mapagana. No, duo ka agad na pwede mapagana. Pero dito nga natin nakita na parang there's so much zone out potential na pwede manggaling sa Boom Esports. That's the reason why maybe they're trying to group up in the mid lane to have this continuous poke and pressure. Feeling ko tinatarget na talaga isang bagay dito eh. Si Dragon ng Blacklist International. Yes. Very important na hindi makahanap ng pwesto ang isang Mai Shiranui. Kaya ganun na lang yung ginagawa dito ng Boom Esports. Even investing sa pag-check ng brushes, pwedeng lapagan lang yun ni Tatsuri ng mga minions niya para makita kung meron man taong nagtatago doon. I think that's the only way to see, no? Kung sino nga ba nagbabantay. Ito pa yung kalawan ako, Milady, at yung mga ayaw ko eh. Oo. Yung bigla ka na lang hinahabol ng mga crabs na dito, yung mga robot na dito sa lane mo mismo. If you're an immobile hero such as mga Princess Frost, mga Lady Gen, lamang talaga sa zone out and push eh, no? Oo. Dagdag mo pa yung Furball, tapos may Guanid dun sa likod na pwede kayong ma-outnumber dun sa mga clash. Ang hirap nito for Blacklist International. Are they on timers pa dito, Osai, to spike up their damage? Well, in terms of items, alam mo naman na meron pa rin late game insurance on that early. Although nakakasabay naman sa damage ang isang Chano at yung wave clear pa rin na pwedeng ilagay ng isang Ogran. Kaya kahit paano, I think possible pa rin naman dito pero ginamitan kaagad nila ng kanilang mga initiation. Kaso safe lang naman dito si Draw. Mukhang unang pumitik doon ng Flash. Si Draw, resource out for this Jaja. Unang objective ay nasa labas na ng game na ito. Unang pwesto, Blacklist International, merong control. Si Percy na makakuha nito, though. Kaso ano mga bang gagawin nila? Nakafocus lang sila sa iisa. Si Josh kaagad din na wala ng jungle dito pero clean up crew ang ginagawa ngayon ng Boom. At kita mo naman sa dami ng mga alaga nila dito sa Boom Army. Pero mula sa likod, nagpakawala na naman ng mga damage ang ating mga tropa sa Blacklist. Pero ito na ginamit natin inside the box. Pero anong gagawin ni Golden Kite? Dahil nagtatatalon siya dito over the wall. Tinapos with a ka-chosen buhay si Dragon at si Danny. Tulad ng kanina, 4-4. Umulit na naman! Isa na lang yung naiwan sa bawat isa. Balikan natin yung replay. Saan pa nagkamali yung dalawang to? Ang ganda ng initiation na ginawa na ng Boom eh. Destined counter tapos na-slow sila lahat. Ito yung sinasabi natin, no? Even yung mga spriteling, may hit mark tapos may slow din kasi yan pag ikaw yung nasa buhay. It just so happen, ang ganda ng pwesto yun ni Dragon sa may bandang gilid. Tapos siya yung nag-clean up. Chaz was able to land that think inside the box pero kasi wala rin namang solid core damage ang isang Mozzie. Nangyari na naman, nangyari. Piso na lang yung buhay to ni Dragon, ha? Oo, and yung pagpasok doon ni Chami 1, si Code 1 talaga yung halos nagpapanalo doon, dikit-dikit sila. Sinulatan niya bawat isa eh. Kaya Pinirmahan. Oo, pinirmahan. And yun yung lakas sa Charlotte eh. Napasabi natin kanina, off-cam, damage dealer. Yun yung ginawa, kaya nag-clean up ulit si Golden Kite. Sabi nga ni Beam dito, investment eh. So si Chami 1, pinirmahan na yung invoice. Oo. Ayun lang. Bigyan ng star. Parang Ayan. English star. Binigyan ng star. So dito Excellent. So kaya pala nagmamadali yung Blacklist International para makakuha ng return of investment sa damage lineup nila. Yes, dahil nga sa dami ng sinasamon dito, nakita mo yung isang buong bataan kanina. Naghahabol. At nagawa lang nilang i-bypass dahil yun yung goal ng lineup nila eh. Damage talaga ang gusto gawin ng Blacklist International. Ito na may attempt na naman ata dito from Boom Esports Furball. Sinazone out ang mga member din ng front ng Blacklist. Okay, pumahabol. Chami na ba ngayon? Bibirmahan na naman. Ang isa na naman ang katapusan na makukuha nila dito. Pero Cannon Blast mula sa likod. It might be not lasting enough para makatagal sila. Magkabilang kupunan nag-disengage. Pero nakuha doon si Kuya Carl. Another Cannon Blast. And even ka-chosen. At ngayon, mabilis ang swing sabay flash para lang maiwasan si Code 1.
Okay, dalawang flash ang nawala. Ayan na, crucial team fight mula kay Just Chi. Ginagamitan ng Ito na naman! Dalawang knock-up mula kay Dragon, and we are dragging on. Dahil masyado mainit yung mga bakbakan dito, ginabi naman ng Radiance, medyo may slow. Pero makikita na natin ang thing inside the box para lang mapigilan, pero hindi pa rin maiiwasan na unti-unting pabawasan, natutumbasan ang bawat kamatayan. At ano pa ba ang may sasagot dito ng Boom? Yes, muna si Carl. Pero masama ang sinapit ng ibang mga tropa. Hindi pinahingan ng Blacklist International Beam. Ano nangyari doon? There were some openings na Boom Esports, pero bakit sila nag-back away? Alam mo, nakakatakot na ngayon si Chami Wan. Siya talaga yung playmaker for the side of Blacklist International. And looking at our instant replay, tumama yung Cannon Blast, tapos bigla na lang siya pumiripat dun sa gitna. Ilan yung nakuha ng kill dun? Dalawa. Yes, na-prolong yung team fight. Umabot sa time na nabuhay na ulit si Carl. Pero andun din kasi yung very crucial na Cannon Blast. At meron pang anting inside the box na nilabas si Chaz. Napaka-calculated ang mga attempt ng dalawang kupunan na ito. Kahit Basta- kapiso no? Oo, ang snappy nun na, nung lumilipad pa lang yung Cannon Blast, forward na si Dragon, Oo. ganun yung tiwala nitong Blacklist sa isa't isa. And that's a triple kill para dito kay Chami Wan. This Charlotte who's been investing in terms of damage na magiging problema sa late game. Well, speaking of investing, mukhang Boom Esports naganap na naman ng magandang pwedeng pangkapital sa late game potential. We're seeing Miggy also doing the work from up top. Habang may opening ngayon ang Blacklist sa gitna. Will they Ako po. attack? Ako, ito na naman, kahit sa ilalim ng tore, walang takas at unti-unting tatamaan, sipat na sipat itong napitas at tapat na tapat ngayon dahil sasabayan naman nila. Itong Guan Yu, ni Kuya Miggy, ano nga bang gagawin niya dahil papaligiran na siya ng mga miyembro ng Blacklist at sila pa rin ang siyang magwawagi sa susunod na balagbagan. Napakabilis ng call doon ng Blacklist International. Alam nila Alam nila na nandun sa taas si Miggy. Hindi nga siya tinawag nila kaagad ang atensyon ng Boom Esports at napakabilis sa mga pangyayari dito, Bin. Na-checkpoint din si Miggy eh. Hindi siya nakalabas agad. Tapos apat na miyembro agad ng Blacklist International yung nag-aantay doon kanina. Ngayon, naka-crumble down Yeah. yung binil dito ng Boom Esports. Dahil sasabihin natin, pagdating sa damage, yes, they do have that. Pero kasi pagdating sa setup, kailangan nila si Miggy. Okay, si Miggy na naman ulit. Miggy from game number 1, nag-dharma siya ngayon for the Guan Yu. Kailangan talaga lumikod. Bago magamit ng Guan Yu dyan, trabaho talaga ng Guan Yu na sumingit talaga sa likod eh. Eh, mapapansin mo si Kuya Chaz, yes, it feels like it's really normal na gumamit ng Radiance pagdating sa support. Yeah. Pero dahil may Guan Yu, pag tinamaan siya ng Radiance, kind of pushes out yung kanyang movement speed Yeah. dito. Na ano Mas slow. no? Oo, slow na. Wala na yung momentum ng kabayo niya eh. Doon mismo, yung motor ni Miggy, yung naka-motovlogs dito, tinitingnan yung mga camera doon sa EDSA. Oo. Na-end ka pala to. Na-end cap. Oo, no cap. No contact apprehension eh, no? Pero Kaya parang, pala nagiging maingat, Bim. Oo, biglang nakuha na siya. Oops, overspeeding. Ayun lang. Ganon yung nangyayari kay Miggy kaya hindi siya nakakuha ng setup dito. At ang gagawin lang ng ibang mga miyembro ng Blacklist, si Chaz with the playmaker. Ang ganda ng ginagawa ng Chaz and Dragon combo. Free hit lang din si Chami Wan na mag-wrap around sa likod. Dahil nasabi mo yan, sino nga ba magiging playmaker dito ng Boom Esports? Kailangan nila ng frontline or backline setup. Meron silang capability with the lineup na pwedeng manglikod sa Blacklist International. Kailangan ng pagkakamali, kailangan ng window ng Boom Esports ngayon, but looks like they're at the mercy of their high ground turrets for now. Ang tanong dito, activated na bang damage ni Danny knowing na nagkaroon ng 2 kills earlier sa laban na to? Yan, yun yung pinaka-problema natin dito eh. Dito pa lang tayo sa 10 minutes. And yes, pwede pa rin naman talagang gumana dito si Kuya Danny. Pero yung threat kasi ni Dragon at saka ni Chami, sobrang layo na. Pwede na siya abutin ngayon. Radiance? Ginamit na yung more mobilization. Radiance din. Para lang magkaalaman kung saan ang mga pwestuhan. Pero nakafocus lang sila ngayon dito sa ating tore. At unti-unti na kanilang uubusin ang HP as the waves catching more damage. Pero nakafocus pa rin naman ang depensang Marino ng Boom Esports. Literal na depensang Marino. Ito ba yung pinaka-wonder ng ng mga milady dito Clear ngayon? Wave wise, will give it to the Blacklist. For Boom Esports. Kasi nabanggit na nga natin, marami silang Neopets, marami silang spawns na maibibigay. But it's not enough. Okay, oh, wow. It's not enough. Hindi Ay, sapat. grabe Hindi naman sapat yun. yung magaling ka lang Tagos na pa mepensa. rin. Di pa rin, di makatagos, G. Oh, man. Mahirap yun ka. Kaya isipin mo kailangan ng enough na backline na ambush mula sa lineup ng Boom Esports dahil meron silang verbal. Ulitin lang namin. Shadow Tyrant secured by Golden Kite. Another damage instead of getting the push advantage. So dito pa lang, may capital na ba ngayon ng damage si Danny, knowing na ito na nga ba yung oras na pwede mag-spike up isang early in the later stages of the game. Napag-iiwanan na si Danny, papunta pa lang siya sa Daybreaker.
Meron na siyang Doomsday, yes, masakit na yung kanyang basic, pero hindi pa rin yung magiging sabanan. And looking at the Tatsuri, even invested into a Venomous staff. Yeah, oh, Kasi okay. ganun kakunat yung ginagawa dito ng Blacklist International. And even objectives ha, pagdating sa mga F-Monsters, wala pa nakuha yung boom. So may Imperial effect, may pag-negate ng konting life steal or life HP regen mula kay Ogran. Pero may Eye of the Phoenix na si Chami One. Ayun lang. Meron din si Chaschi. Wow. So yung inenegate mo, medyo na-equalize na nila eh. So with that being said, dahil may dalawang makunat kaya mag-sustain ng Venomous staff na pwede i-negate yung HP regen, so kailangan ba nila ng pick-off dito from the side of Blacklist International? Pwede na sila mag-all-in dito kung tutuusin eh. Pero talaga nilalaro lang nila safety, respecting Miggy. They already know the Overlord dahil nakuha na sa side ng Blacklist heavily onto the top side. Okay, speaking of the heaviest part, the pressure ngayon ay nakita dahang-dahang na eh. binibuild ako na spot doon. Si Miggy, nakita ng motor doon, si Chami One. Teka lang, gumagamit din ako niyan. High ground turret, pwedeng mapanganib sa side ng Boom Esports. May frontline defense, ito yung wonders ng isang Milady sa isang lineup. Pero gaano katagal ang kailangan nilang i-hold para ma-depensa ano to, dahil ang Blacklist nakuha ng high ground sa taas. Ito na, nasisira na ang mga tore. Ginamit na rin si Furball bilang depensa. Pero ano ang opensa na gagawin ng Boom para lang maitaboy ang mga miyembro ng Blacklist? Andito na ang mga Dragon. Nakapokus na sila dito sa tore. Mabilisan na execution lang sa magkabilang side. Pinapakawalan na ni Dragon dito yung kanyang mga ka-chosen. Wala man tinatamaan pero the pressure is on. Dragon is being stalled. Pagdating dito sa kanilang tapat ng pintuan, ito na ang ikalawang wave para Another one. makapokus sa mid lane. Pwede pa nilang kunin dito yung gitna. Okay, kukunin ba Ayun nila na high nga! ground? Cannon! Blast and blasting in a way! Para lang maubos ang mga miyembro dito sa Boom. At Aray! dire-diretso na nga sila dito mula sa likod na hindi na nila magagawa ng paraan. And this is Blacklist. Once again, the systematic but problematic ending enigmatic. Dahil ito, ang 2-0, malinis din trabaho. Dito natin nakita ay Blacklist International